Ang isang mangangalakal ay naglalakbay mag-isa sa kagubatan at may ilang goblin ang nakapansin sa kanya mula sa malayo. Umatake sila patungo sa lalaki dahil madali siyang maging biktima para sa kanila, at labis ding natatakot ang mangangalakal. Siya'y sumigaw ng tulong at tinanong kung may makakatulong ba sa kanya, at sa kabutihang palad ay may ilang mandirigma ang dumating at pinatay ng mga mandirigma ang unang goblin na nasa kanyang karwahe, at sinabihan siya na magpatuloy habang pinapatay nila ang iba pang goblin. Ganap na napuksa ng koponan ang lahat ng kalaban sa kagubatan noong araw na iyon, at bumalik sila sa lungsod at sa kabilang banda, ang lalaking nagbabantay sa gate ng lungsod ay si Fate. Si Fate ay isang mahina at mahirap na batang lalaki na mayroon lamang kakaibang kakayahan na tinatawag na gluttony, at ang tanging nagagawa lang ng kakayahan na ito para sa kanya ay ang mabilis na magutom. Narinig niya ang kagutuman sa kanyang tiyan at napagtanto niya na siya'y gutom na naman, at kahit mahirap siya at walang makain at habang nalulugmok sa kanyang kalungkutan, naririnig niya ang mga mandirigma na nag-uusap tungkol sa pagpatay nila sa goblin na level 6 noong araw na iyon, at kung paano sila nag-level up. Hindi naman sa naiinggit siya, alam niya na hindi siya makakarating sa antas nila at wala siyang kakayahan at talento at wala siyang magawang tama, ang tanging meron lamang siya ay ang masamang kakayahan ng gluttony na wala talagang silbi. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin siya na may trabaho siya, dahil kung hindi siya nagtatrabaho para sa Holy Knight, walang ibang paraan para siya kumita. 3 miyembro ng Holy Knights ang pumasok sa lungsod at nang makita sila ng mga taga-village, nagbigay komento ang mga ito at ang 3 ito ay kilala bilang ang 3 Valirek Siblings. Kabilang sa kanila sina Hato, Memo at Rafael, si Rafael ang pinuno sa 3 ito at kilala sila sa kanilang nakakatawang paraan ng pagtrato sa mga mamamayan, at kung paano nila nararamdaman na sila ang nasa tuktok ng mundo at lahat ng iba ay nasa ilalim nila. Ipinapakita nila ang ganitong pag-uugali sa harap ng mga taga-village. Lumapit sa kanila ang isang lalaki at nagmakaawa kay Hato at sinubukan ng lalaki na hawakan ang paa nito at ito'y agad na nagalit. Tinulak niya ang lalaki, tinanong siya kung saan niya nakuha ang kapal ng mukha na hawakan ang kanyang paa at kung hindi ba niya alam na hindi sila magkapantay. Agad na sumabat si Memo at ipinapaalala sa matandang lalaki na may batas sa kaharian na nagbibigay proteksyon sa mga Holy Knight. Tinanong niya ang lalaki kung hindi ba niya alam kung ano ang mangyayari sa sino mang mangbabastos sa isang miyembro ng Holy Knight, banta niya na pwede niyang ipag-utos na patayin ang lalaki, pero pinigilan siya ni Rafael at pinagsabihan ang dalawa na iwanan na ang lalaki. Iniwan nila ang matanda nang may babala at nagtataka ang ibang taga-village kung si Roxy ba na isa pang mataas na miyembro ng Holy Knight, ay kasing bastos rin ba at di makatao tulad ng 3 ito. Mukhang si Fate ay inatasan ng mga magkapatid na ito na magbantay ng gate para sa kanila. Nang dumating ang mga magkapatid ay tinanong ni Rafael si Fate kung maayos ba niya na binabantayan ang gate habang wala sila, at kung wala bang masamang nangyari. Tumugon si Fate na maayos niyang binabantayan ang gate, at sa halip na ibigay ng diretso ang kanyang bayad, itinapon ni Rafael ang mga barya sa sahig at pinapapulot ito kay Fate at habang nahihirapan na pulutin ito, lumapit si Hato at inapakan ang kanyang kamay. Humingi siya ng paumanhin at sinabing mukhang madumi si Fate kaya hindi niya napansin ang kamay nito sa sahig, at habang nakahandusay si Fate sa sahig, muli na namang nag-ingay ang kanyang tiyan dahil sa gutom. Galit na tinanong siya ni Hato kung bakit laging mukhang nagugutom siya kahit na napapakain naman daw siya nila. Sinabi niya na si Fate ay masamang halimbawa ng isang nagtatrabaho para sa Holy Knight. Kapag may narinig ang iba na nagugutom siya, maaari nilang isipin na hindi siya binibigyan ng sapat na pagkain ng kanyang mga amo, pero ang hindi nila alam na si Fate ay talagang hindi nabubusog. Inapakan ni Hato ang ulo ni Fate at tinanong ito, kung hindi ba nito alam kung gaano siya kaswerte na magtrabaho para sa kanila at sa lungsod na iyon, may 2 uri ng tao at ito ang mayroon at ang wala. Ang mayroon ay yaong mga pinagpala ng mga Diyos na may kakaibang kapangyarihan o skill, sila ang mga marangal na miyembro at sila ay nabubuhay ng marangal, at ang wala naman ay yaong hindi pinagpala ng anumang skill at sila ay nabubuhay ng mahirap at naghihirap hanggang sa kanilang kamatayan. Si Fate ay kabilang sa mga wala, maliban na lang sa kakayahan niya sa gluttony at wala siyang ibang skill at umaasa siya na magkakaroon ng skill upang kahit hindi siya magtrabaho bilang bantay sa Holy Knight, maaari siyang magtrabaho bilang adventurer. Patuloy na inaapi at inaapakan ng mga magkakapatid ang mukha ni Fate hanggang sa dumating si Roxy at pinaalalahanan sila,
Sinabi niya sa kanila na ang kanilang tungkulin bilang Holy Knights ay protektahan ang mga tao, at ang pag-aapi sa isang taga-village ay hindi magandang gawain. Umalis sila dahil alam nilang hindi sasang-ayon si Roxy sa kanilang ginagawa. Lumapit si Roxy kay Faith at inilabas ang kanyang panyo at tinulungan siyang punasan ang kanyang mukha at doon ay pinasalamatan siya ni Faith, ngunit sinabi ni Roxy na ito ay kanyang tungkulin. Hiniling niya kay Faith na kung mangyari man muli ang ganitong insidente, dapat ay sabihin ito sa kanya subalit ayaw ni Faith na mapaaway si Roxy kay Rafael, kaya't ipinakita niya na maayos siya at hindi na kailangang mag-alala pa. Oras na ni Roxy sa pagbabantay kaya iniwan niya ito at pumunta sa bar. Napansin ng barkeep ang sugat sa mukha ni Faith at agad niyang tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Inasam niya na sana ay hindi mangyari kay Faith ang nangyari sa dating bantay ng gate dahil ito ay namatay sa malungkot na paraan. Pinasalamatan ni Faith ang kanyang mga sinabi kahit na hindi ito mga magagandang salita, at agad na binayaran ang kanyang pagkain. Agad siya na umuwi na umaasa at nagdadasal na sana ay magkaroon siya ng magandang pagkakataon sa buhay at hindi mamatay na mahirap. Nakita niya ang ilang magnanakaw na umakyat sa gate at naramdaman niya ang pangamba at babalaan niya si Roxy tungkol dito. Tumatakbo siyang pumunta sa gate upang makausap si Roxy. Agad na kumilos si Roxy subalit hindi rin niya pwedeng iwan ang gate ng walang bantay. Hiniling niya kay Faith na bantayan ito habang siya ay haharap sa mga magnanakaw at sa loob lamang ng ilang sandali, narinig ni Faith ang tunog ng mga espada at ang hiyaw ng mga magnanakaw. Napatay ni Roxy ang karamihan sa kanila. Ngunit isa sa mga magnanakaw ay matagumpay na nakatakas at tumakbo patungo sa gate. Nasa gate si Faith at alam niya na kung makakatakas ang magnanakaw na ito ay makakaapekto kay Roxy. Kaya naisip niya na dahil sa sugatan na ang magnanakaw, maaari na niyang patayin ito at sinaksak niya ang magnanakaw gamit ang bandila sa kanyang kamay at ito'y namatay. Bigla na lang niyang narinig mula sa kanyang status board na na-activate ang kanyang gluttony skill at nakakuha siya ng 2 skills at ito ang Identify at Telepathy. Habang nagtataka si Faith kung ano ang nangyari at paano niya na-activate ang biglaang skill na gluttony, dali-daling lumapit sa kanya ang Holy Knight na si Roxy at tinanong kung siya ba ay okay at wala ba siyang natamo na sugat. Sa pagkakita niya sa nalitong mukha ni Faith, inakala ni Roxy na wala na ito sa sarili kaya naging bingi na ito. At nang hawakan niya ang mga kamay ni Faith, nalaman nito ang mga iniisip ni Roxy na para bang bigla siyang nagkaroon ng kakayahang basahin ang isip ng iba. Siniguro ni Faith na siya ay maayos upang mawala ang pag-aalala ni Roxy. Binanggit ni Roxy kay Faith na kailangan niyang i-report ang insidenteng ito sa kanyang mga nakatataas at muling hinawakan niya ang kamay ni Faith at sinabing mag-ingat siya. Nang gawin niya ito, nawala ang bigla ang kakayahang magbasa ng isip ni Faith na nagpagulat sa kanya at muling nag-alala si Roxy, dahil kung malalaman ni Sir Raphael na si Faith ang pumatay, magkakaroon ito ng problema. Napagtanto nilang mas mainam kung si Roxy ang mag-aangkin na siya ang pumatay sa magnanakaw, at dahil sa pinayagan siya na angkinin ang pagpatay, nagdesisyon si Roxy na bigyan si Faith ng kapalit at inimbitahan siya na magtrabaho para sa pamilyang Hard. Siyempre, dahil miyembro si Roxy ng pamilyang Hard, ibig lang sabihin nito na magkakaroon ang batang ito ng pagkakataong mas maging malapit sa kanya, subalit nagdadalawang isip pa rin siya na nagdulot ulit ng pagkalito kay Roxy. Tinanong niya si Faith kung balak ba nitong maglingkod sa mga malupit na magkakapatid hanggang sa kanyang huling hininga. Sa palagay ni Roxy ay dapat silang magpasya para sa kanilang kinabukasan at dahil si Faith ay si Faith mismo, dapat rin siyang magpasya para sa kanyang sariling kapalaran. Sa mga maiinit na salita mula sa isang Holy Knight, labis na naging emosyonal si Faith at tinanggap ang alok ni Roxy para maglingkod sa pamilyang Hard at matapos ang kanilang pag-uusap, bumalik si Faith sa lugar na tinatawag niyang kwarto at nagsimulang makakita ng mga glimpses ng status menu na nagpapakita na ang kanyang stats ay nasa 3 digits na. Nagtataka siya kung paano ito nangyayari at sa parehong oras, iniisip niya kung ano ang Identify at Telepathy skill na natanggap niya kanina. At napagtanto niya na ang kanyang kakayahang basahin ang isip ni Roxy ay ang telepathy skill at ang kanyang mabilis na pagpatay sa magnanakaw ay dahil sa pag-activate ng kanyang gluttony skill. Nagtataka siya kung bakit siya nagkakaroon ng ganitong stats ng walang malinaw na dahilan, ngunit sa ngayon ay nagpapasalamat siya sa nangyayari at kinabukasan, pumunta siya sa lokal na palengke upang hanapin ang angkop na sandata para sa kanya, ngunit dahil kulang siya sa budget, binaliwala siya ng may-ari ng tindahan at itinaboy pa siya. Dahil sa kanyang sariling masamang asal,
Nagsisi ang may-ari ng tindahan kaya hinayaan niya si Faith na tignan ang basurahan kung saan maraming walang silbing espada, mukhang okay lang kay Faith kahit walang makuhang anuman. Sa pag-asang makakita ng isang natatagong yaman mula sa mga basurang iyon, ginamit niya ang kanyang identify skill sa mga ito at sa kabutihang palad, natagpuan niya ang isang itim na espada na katulad niyang pinabayaan at hindi ipinapahalagahan. Sa di inaasahang pagkakataon, nagsimulang magsalita ang espada kay Faith gamit ang kanyang telepathy skill at sinabi nito na ang pangalan niya ay Greed, at ito ang one-handed sword. Tinawag nito si Faith bilang gluttony, binanggit ni Greed na bilhin siya at ipinangako niya na ito'y magiging sulit kaya binili ni Faith ang espada mula sa tindahan ng mga sandata. Sa kabilang banda, nabalitaan ng mga magkakapatid na balak sumali ni Faith sa pamilyang Hard, at lalo itong nagpainit sa kanilang dugo lalo na kay Memo na nagreklamo tungkol dito, ngunit alam nila na wala silang laban sa pamilyang Hard dahil ito ay isa sa 5 malalaking pamilya. Dagdag pa rito, ang pamilyang Hard ay may buong suporta ng kaharian dahil hindi sila malupit at masama tulad ng pamilyang Valeric at sa kabilang banda, pumunta si Faith sa ilang upang subukan ang kanyang espada na si Greed at makipag-usap rin dito upang malaman ang pinanggalingan nito. Isang ligaw na lobo ang biglaang lumabas at inatake si Faith, ngunit wala itong panama dahil sa mataas na rin ang kanyang stats sa pamamagitan ng kanyang gluttony skill at dahil sa pula ang buwan ay marami sa mga demonyo ang pumunta sa lugar, ngunit napatay niya ang lahat at nadagdagan pa ang kanyang mga skills dahil sa kanyang pag-level up. Sa pagtingin sa kanyang stats menu, ibinigay ni Faith ang lahat ng papuri sa kanyang espada subalit sa tingin ng espada, hindi iyon totoo at sinabi nito kay Faith na sila ay magkatulad, parehong nasa parehong sitwasyon. Dagdag pang binanggit ng espada kung gaano kapanganib ang gluttony skill ni Faith, kaya mas mabuti para sa kanya na itago ito mula sa publiko at napagtanto rin ni Faith kung paano literal na nilalabag ng kanyang mga skills ang mga batas ng mundong ito, ngunit hindi na siya natatakot sa anuman dahil mayroon na siyang tapat na espada sa kanyang tabi. Pagkatapos ng pangyayari, kinolekta niya ang mga gamit mula sa mga patay na halimaw at ibinente niya ito sa Adventurers Guild ng magandang halaga, dahil may pera na siyang pambili ng masarap na hapunan, nagpunta sila sa isang restaurant nang biglaang tumakbo papunta sa kanya ang isang babae. Nang mahawakan siya nito, nalaman niya na bihag ito ng lalaking kasama niya, kaya sinundan niya ang dalawa patungo sa isang walang laman na bodega at nagtaka kung paano niya ililigtas ang kawawang babae. Kaso dito nagtatapos ang unang episode ng bagong anime na ito, antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bagong episode sa bagong anime.